Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng ABS-CBN News. 6 police officers assigned to the Malati Police Station under the Manila Police District were arrested on Wednesday night by the Makati City Police for alleged involvement in a robbery case, says NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin. The arrest was carried out following an investigation and the positive identification of the suspects by the victims. Ito ang pahayag. The operation was conducted without hesitation, underscoring the NCRPO's firm stance against police irregularity and misconduct, said General Abirin. Okay. Believe ako dito sa Major General Abirin na ito very consistent. Walang patawad sa mga nag-aabusong pulis. Saludo ako kay General Abirin. Sana kayo ang next PNP chief. Malala ko, bago lang siguro 2 weeks ago, malaki, pinagmayabang ni Secretary John Vic Rimulya. Sabi niya, wala nang systemic corruption sa kapulisan. Wala nang mga sindikato. Malala niyo ba yon? At ang next target ko, sabi niya, lilinisin ko ang Bureau of Fire Protection. Wow, ang galing. Palakpakan natin kung magsalita si Secretary John Vic Rimulya. Parang ganon din yung kapatid niya, si Boying. Very confident. Parang totoong-totoo yung mga sinasabi. Ano ngayon? Ito, 6 na pulis. Di ba ang motto ng police? We serve and protect. Ano yung we serve? We protect, sinusildoin ka ng taong bayan, tapos robbery. Ano ba yung robbery? Nakaw, kutong. Diba nakakaya? So ano ba ito? Was it an isolated case? Sana nga. Dahil ako, naniniwala pa rin ako na mas maraming mga pulis na matitino. Mayroon pa rin mga pasaway, kagaya nito. Ito, nakakalungkot. Kailan ba? 2 months ago, sa isang bayan sa Bukidnon, may nakausap akong mekaniko. So, marami siyang customer. Nagpapayos og sakyanan sa kanyang bahay. Kunting shop lang. Nagsabi siya na, noong una sir, nagtitinda ako ng gasolina dito sa aking bahay. So, ngayon, tuloy pa rin? Hindi na sir. Bakit? Pinuntahan ako ng mga pulis. Hindi ko sasabihin yung bayan pinuntahan ako ng mga pulis dito sir. Tapos sinabihan ako na magbigay ako ng 1,000 a month sa kanila para tuloy-tuloy ang pagbebenta ko lang ng gasolina. Sabi niya, kakaunti man ang aking kinikita sa gasolina. Hininto ko na ang pagbebenta ng gasolina. So, napailing na lang ako na, ano ba naman? Sana, isolated case lang din yun. Paano kung karamihang police station natin, ganyan, Saan ba yun? Negros province, Oriental, basta, bago lang. 3 weeks or 1 month ago, isang police staff sergeant sa isang bar, binaril niya isang babae, patay. Nagresponde ang hepe ng police plus 2 others, patay din. Pinatay din sa Camp Crame, bago lang din. Tandaan ko pa yung isang pulis, bigla na lang niyang sinaksak ang kapwa niya pulis sa loob ng Camp Crame. So ano ba ito? Mga isolated incidents? I don't know. Sana nga. Kasi nga,
We have only one Philippine National Police. Kailangan nating suportahan, kailangan natin para naman feeling natin mas safety. Oh. So, ano kayang masasabi ni Secretary John Vic Rimulya yung mga ganito? Hindi yan korupsyon? Bakit gano'n ang pahayag ng Secretary? I don't know. Very confident eh. Preparasyon ba ito sa kanyang political future, political career 2028? Dahil lumalabas, sabi niya, there's a possibility. Pinag-iisipan ko na. I know what to do. Sabi niya. I can make this country better. Wow! Galing. Well, compared with Hontiveros, ano? Si Hontiveros, wala namang... Kasi si Hontiveros, decided na siyang tatakbong presidente. Problema lang kung siya ba ang standard bearer ng kakamping. Anong karanasan ni Hontiveros sa governance? Hindi siya dumaan ng pagkakapitan, mayor, governor. Kung dalawa na lang pagpipilian ko, Hontiveros and John Vic na lang ako. Bakit? Nag-governor na sa I don't know how long, how many years na siyang nag-governor. Ang Cavite naman, okay naman ang Cavite. Di ba? Hindi naman masyadong problemado ang Cavite. So, may experience talaga si John Vic kumpara kay Hontiveros. Sino pa? Leni Robredo. Okay si Madam Leni dahil mayor ngayon. May experience. Rapi Tulfo. Wala. Hanggang lang yan. Hanggang YouTube vlogger lang nakaparehas namin. Na tumutulong sa mga nagkakaproblema. Kaya lang, pinipili pinipili yung mga sensational para maraming views. How about BP Sara? Naging mayor. May experience sa local governance. So, good luck po, General Abirin. Ituloy nyo yung ginagawa nyo yan na walang patawad sa mga buluyogun, mga pasaway na pulis. Sana kayo ang susunod na Chief PNP. Yan ang aking prediction. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. So, mauni ang matagaan, anak ni ante. So, tuwa si ante. So, ang iyang anak ang nagpasan. So, pagkaluoy gud nila, ante kay kuan ng balayo. So, muna yung itsura sa balay ni ante. So, ante, muna imong pinaskuan. Merry Christmas! So, muna mong tabang gikan sa Ginoo. So, muna lang kahimtang sa ilang buhan. So, muna kahimtang nila ante. So, kung muulan, so, tuluan na gid sila. So, gipang sapahan na lang o mga linsen nga daot. Kay para kung ulan, dili sila tuluan. Ako pasalamat ang nakaabot ang panalangin diri sa ako. Ako sa di ay wala ko namatay sa sakit kay mo di ni akong gihulatan nga na ay motabang sa ako. So, pila na imong edad ante? 50 na. So, na kay mga anak. Na So, pila kabuk imong anak ante? 8 So, 8. So, tanan na sila ng eskwela ante. tanan. Ay. So, unsa di inyong pangunubihian ante? Andra kanang gabuhi ra og mano. Mag-uuma lang mo. Mag-uuma ra, magdaro. Dili sad amo ang kabaw kay gihilam ra sa amo. So, nganong karon pa mailisdan ang inyong atop ante o giyero? Karon pag yun. Yeah. Tungod sa among kalisod. Ako na ay among kwarta kutog kagid sa bugas nga ipalit nga tig usa ra ka gantang. So, asa da imong bana ante?
Tuwa sa uma. So nagtrabaho ang imong bana. So ante dako kayong pasalamat mo to ang among gihatag sa imuha nga atol pagyud sa Pasko ug Merry Christmas kay ante. God Salamat sa bless. Ginoo. Okay.